sa iyong harapan. Nagpupuri at sumasang-masang. Maraming salamat. Napakabuti mo at dapat magpuri. Salamat sa pagmamahal. This praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. I love
good of brand. Ilan pa yung sa'yo? You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son.
blessed 10th year anniversary. Kaway-kaway lang po muna sa ating mga katabi. Yan po, sige po. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, nais po po nag-welcome kasi kung meron po tayong mga bisita sa araw na to. Ganun po talaga na hindi mapipigilan talaga na magpadala si Lord na mga kaluluwa na bago natin makakasama, i-welcome natin sa ating church. Sige po, pwede ba natin bigyan ng palakpakan? Si Sir Eric F. Santa Ana. Sir Eric, welcome to CGM. Ayan, gawin si Sir Eric. Next po, si Larissa S. Santa Ana. Ayan po, si Larissa. Welcome po. Ito po kayo, yung ating avid viewers. Better Promises viewers po. Ayan, si Elijah Shanrick Santa Ana. Welcome po sa CGM Mother Earth. Nagsasaya namin po. Papauna kami po kami ngayong 10th year anniversary natin. So, 10 taon na, 10 taon pa, at higit pa. Di ba po? Hindi tayo hihinto sa 10 taon. Dahil si Lord, Ano po, i-rotate daw po kasi tabingi daw po yung nanonood po. May nag-comment. Di ba dati po? Dito ka sa pinto, pasok ka dito. Malikabok, mainit, yan, medyo madilim, pero ngayon tingnan niyo naman po, pag nandito kayo sa unahan, para kayong artista, kahit wala akong make-up, hindi pa ganda-ganda, kasi yung lighting, di ba? Kakaiba. Alam natin, si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng ito. Of course, sa tulong ng ating mga members, na patuloy na pinagpapala ni Lord. Kaya, huwag po kayong bibitaw, kasi ang 10 taon na lang, iba times 10 pa yan ni Lord. Hallelujah, sana po kayo mag-end lahat. So, sa ating ito, huwag lang po natin matagilin. Alam ko po, excited na ang puso ng bawat isa na makinig sa salita ng Diyos. Tawagin na po natin ang walang iba, kundi ang sasamahan magayon ng higit pa sa 10 taon, Pastora Jeanette Cadamaso. Siyempre, walang iwanan. Oo, hanggang dumating si Lord. Amen? At i-welcome po natin, thank you po sa aming mga bisita at kami pinaulangan niyo po na kayo po'y makasama. At siyempre, welcome natin yung pinakadakilang bisita natin, ang Diyos na nasa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Lord, 2, 3 magkakit po sa kanyang pangalan, narito siya sa ating kalagitnaan. Walang kabuluhan ang pagtitipon pag wala ang Diyos. Kaya umanda ka, may gagawin ng Diyos sa puso mo. Gumagawa ang Diyos sa mga pusong bukas na tumatanggap. Yung gripo po, buksan nyo. Kahit anong lakas ng tulo, pag sarado ang timba, hindi mapupuno. Ang timba, pag bukas, kahit patak-patak lang ang tulog ng tubig, mapupuno yan, balikan mo maya-maya. Ang Diyos kumikilos sa pusong bukas at tumatanggap. Amen? Sabi ko nga sa pagkain, pag busog ka, titikim ka lang. Pero pag gutom ka, kahit panis ka, so gano'n, kaya dapat sa hapon ito, gutom tayo sa salita ng Diyos. Amen? Mag-exhort po ako kasi mamaya 7 p.m. po, napapanood mo yung ating virtual 10th year anniversary. Ngayon po, hindi po tayo dapat naka-live streaming. Kaya alam po, meron po kasi nagre-request na 7 p.m. John Omeg, ayan, si Jonah Mer, nataan siya. Okay, may nag-request. Tuloy po natin. So, tayo natin tumayo, hindi na magbibigay galing sa salita ng Diyos.
Amen? Kahit plano mo, pag hindi binigyan ng katuparan ng Diyos, wala. Kahit hindi mo plano, pag plano ng Diyos, magaganap. Amen. Kaya po yan. Kaya po kayo nandito, Diyos ang nagdala sa inyo. Amen? Okay, so tayo bilang pagbibigay galang, Matthew 24, exhort lang po ako mga 30 minutes and 5 hours. Exhort lang po yun. Pag ginanahan ako, kaya panalangin niyo, wag akong ganahan. Hallelujah. Matthew 24 verse 14, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Yan po yung tema ng ating pong anniversary. Matthew 24:14, ipangangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Tayo natin yung mukha, tayo po'y manalangin. Lagi ka namin pinasasalamatan sapagkat ikaw ang nagpahiram ng buhay. Salamat muli mo kaming ginising sa umagang ito. Dahil sa buhay na patuloy mong ipinapahiram, kaya namin patuloy na na-enjoy ang lahat ng bagay, Ama. Titigil ang lahat ng ginagawa namin pag binawi mo ang hininga namin, Panginoon. Pero salamat, patuloy kang nagtitiwala sa amin. Dalangin pa namin, Panginoon, mahabang buhay. Patuloy mo kaming pagkatiwalaan upang patuloy namin maranasan pa ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ang pinakamahalaga sa mundong ito, Ama, yung hininga namin na patuloy namin na-enjoy ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming asawa at mga anak, ang lahat ng bagay na pinagkatiwala mo. Kaya dalangin namin habang ito'y pinapahiram mo, patuloy namin na-enjoy ang mga salita mo, Panginoon. Lord, malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa. Walang aksidente sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pumipili sa amin. Ikaw ang nagdadala sa aming paa sa lugar na ito. Dahil alam namin may gagawin ka, Ama. Sa iyo po ang papuri sa gabing sa hapong ito at dalangin namin ang malayang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Welcome namin ang Espiritu Santo, ang Diyos na kasama namin sa tuwing kami magtitipon sa lugar na ito. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y makapagpo na. Okay, sana yung aking anak. Jack, pakiaman ako ng tubig na maligarga. Welcome din po pala yung aking isang estudyante. Nasa na isang estudyante, kaway-kaway. Yung estudyante ko, dumating na ba? May darating ako estudyante. Wala pa? Oo. Wala pa siya dito? Wala pa. Nagpapa-counsel siya. Sabi ko, hirap mag-counsel sa text, sa message. Pumunta ka dito, magawain muna tayo bago kita kausapin. Sabi niya, Ma'am, nasa mundok na ako. Sana dumating siya. Okay, so tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa ating binasa, ipangangaral sa buong sanlibutan. Gano'ng kahalaga? Bakit kailangan ipangangaral sa buong sanlibutan? Pag sinabing buong sanlibutan, lahat ng bansa. Buong sanlibutan, sa mundo, lahat kailangan may pangalan. Sa bundok, sa tribo, sa ilang, sa disyerto, pag sinabing buong sanlibutan, sa mayelo, sa mainit, katulad ng Pilipinas, kahit saan, pag sinabing buong sanlibutan, ipangangaral ang salita ng Diyos. By the way, muli ako nagsasalita sa inyo, nangangaral man ang pastora sa inyong harapan, lagi kong inuulit, hindi ko papalitan ang inyong reliyon. Manatili po kayo dyan. Dito po iba-iba. Wala dito si Sis, yung kaibigan ni Sis, sa Taborete. Oo, meron kami dito kaibigan nasa labas. Oo, may kaibigan kami dito. Ano po siya? Muslim po. Kaya lang medyo busy po ngayon, hindi namin nakakasama. Meron din po kami. Welcome po lahat dito. Wala po kami tinatako. Kasi sa Diyos, lahat welcome. Hindi natin pag-aawayan ng reliyon dahil ang Diyos hindi pinag-aawayan. Amen? Galangan po yan. Ginagalang namin ang pananampalataya nyo, igagalang yung pananampalataya natin, mas nalulugod ang Diyos kesa magdebate tayo. Dahil ang Diyos, kung tunay kang maka-Diyos, marunong kang gumalang ng pananampalataya ng iba. Kaya kung pumasok kayo kung anong pananampalataya nyo, lalabas kayong gano'n ng reliyon nyo, basta si Jesus ang tagapagligtas ng bawat isa. Amen po. So sabi, ipangangaral ang salita ng Diyos. Bakit kailangan ipangaral sa buong sanlibutan? Ganon kahalaga ng salita ng Diyos na ipangaral sa buong sanlibutan. Basta may tao, kailangan may pangaral ang salita ng Diyos. Amen. At ang sabi pa dito, ang mabuting balita. Meron ba kang mabuting balita? Ito na lang. Manood ka ng TV, magbasa ka ng dyaryo kung may dyaryo pa.
May dyaryo pa ba? Kasi ngayon, sa Facebook, makikita mo na balita, mapapanood mo na, mapapakinggan mo. So, mabuting balita, wala nang mabuting balita. Diba? Kada manonood ka, pinatay si ganito, pinatay ng magulang si anak, pinatay ng anak si ganito, pinatay ang mag-asawa. Ngayon naman, ang PNP, tsaka ano bang kalaban nila? O parehong PIDEA, parehong kapwa-polis, ayan, silang nag-away. Amen po. O hindi pa natin pinaimbita yung ating talagang hallelujah. Hanggang labas tayo. O thank you Lord. So, di ba kung titingnan natin pandemic, dumadami na naman daw ang positive. O ano pa? Mawala ng trabaho, ano pa? Magsasaraw ng ganito, ano pa? Lockdown daw sa Pasay, ano pa? Sige, damihan mo pa ang negative na balita. Thank you, anak. Ano pa mga negative na balita ang mapapakinggan at mapapanood nyo? Pero tandaan nyo po, kahit anong negative na balita yan, walang tatalo sa mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Kahit sumara ang mundo, may Diyos na kayang umayos nito. Kahit na-bankrupt ang mundo, may Diyos ang may-ari ng langit at lupa na magpo-provide ng pangangailangan mo. Lagi mo tatandaan ang Diyos ay may-ari ng langit at lupa. Mawawala ang lahat ng tao sa Diyos. Sa'yo, may Diyos na kakalinga sa'yo. Dati noon, alam ko, no, kasi 26 years old na ako nag-boyfriend, 25. 26 na kinasal ako. Kali ko, kawawa yung mga matatandang dalaga. Kasi walang mag-aalaga. Mali, ngayon naging Kristiyano ko, doon ko naunawaan, hindi po kawawa. Dahil sabi ng Diyos, iiwan ka ng lahat. May Diyos na kakalinga sa'yo. Wala kang dapat katakutan. Intindihan natin, kasi siguraduhan po yan. Kaya ang taong may relasyon sa Diyos, walang dapat katakutan. Naintindihan po natin? Bakit? So yung po, pagkakala ito, sabi nito, ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita? Sasabihin ko sa inyo mamaya, tatapusin ko na ito, tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Ito yung reality, kailangan makilala ng lahat ng bansa. Ang Diyos, pag sinabing lahat ng bansa, walang exempted. Kaya kawawa ka pag hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Bakit kailangan makilala mo ang Diyos? Bakit? Bakit? Sapat na yung paniniwala ko na may Diyos. Sapat na hindi ko na kailangan maranasan. Hindi po. Kailangan makilala mo ang Diyos. Buhay. Pagbuhay, nararanasan. Pagbuhay, nayayakap mo, nayayakap ka. Pagbuhay, gumagawa ng himala. Sino ang kasama mo sa bahay na buhay na parang patay? Patay lang ang hindi nakakausap. Patay lang ang hindi nararamdaman. Pagbuhay, gumagawa sa buhay. So yun ang gusto makita ng Panginoon, makikilala siya ng lahat ng bansa. At ang sabi nito, sa kadarating ang wakas, may wakas pala, meron po. Dahil hindi po forever ang mundo. Eh yung ang earth natin, sobrang init. Diba? Bakit? Eh hindi na iningatan ng tao eh. Kaya sabi nila yung zone, ano ba nila? Ozone, diba? Sobrang init na raw. Bakit? Kasi araw, ang dami ng pollution daw ng hangin, diba? So sabi ko, bakit? Iningatan ba ng tao ang mundo? Hindi eh. Hindi iningatan. Kaya natin makikita talaga na sabi ng Diyos, pinagkatiwala ko, hindi nyo iningatan. Sabi ng Diyos, isang araw, sisirain niya. Maski nga templo mo, sabi ng Diyos, alam mo ba, ikaw ang templo ng Diyos? Ang sumira sa templo ko, wawasakin ko. Kaya ang templo, iniingatan. Dahil ikaw ang templo ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, gagawa mo ko ng templo, o yung templo na pinagkatiwala ni Lord, maganda na po. Igagawa mo ko ng templo, kung ang langit ang ulunan ko, ang lupa ang paanan ko, paano ito kakasya sa templong gagawin mo? Dahil ang templong tinutukoy ko, ang puso ng tao. Kaya ang Diyos sa atin, ito, nandito ang Diyos. Kaya pala sabi niya, 2, 3 magkatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kalagitnaan niya. Kahit nasa palengke kayo, basta si Lord pinag-uusapan niyo, nandun siya. Kahit nasa CR kayo, kahit nasaan kayo, kahit nasa ilalim kayo ng lupa, magtago, hindi niyo mapagtataguan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos sa puso't nananahan. Kaya sabi din ng Panginoon, sige tuloy niyo pagpahal kayo. At ang sabi ni Lord, bakit sinabi, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Bakit? Nasa puso natin siya. Hindi siya nananahan sa gawa. Mararanasan lang natin siya. Pag tayo nagpupuri, kanina nararanasan natin ng Diyos ang presence ni Lord. Bakit? Pag ang puso mo bumubukal sa pagpupuri. Ang puso mo bumubukal sa pagpapasalamat. Pag ang puso mo bumubukal sa pagpapasalamat, bumababa ang presence ng Diyos. Naiintindihan po natin? Kaya sabi doon, nakikilala siya ng lahat ng bansa. Kailangan malaman ng bansa na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Ano ang ipangangaral
Ito po, John 3:16. Alam ng lahat. Pero uulitin ko, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Alam niyo ba, ang sanlibutan kahit anong sama, mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao dahil ang Diyos ang lumikha sa tao. Kahit yung pinakasamang tao sa paningin natin, mahal ng Diyos. Kahit yung nagnakaw ng cellphone mo, mahal ng Diyos. Kahit yung kapitbahay mo nagtatapon ng basura sa harapan mo, mahal ng Diyos. Kahit yung kapitbahay mo na kung maingay pag umaga, mahal ng Diyos. Sabihin mo na, ang pinakamasamang tao, walang dahilan ng Diyos para hindi siya mahalin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Sabi ni Lord, napunta ko rito hindi para sa matuwid. Pumunta ko rito para sa makasalanan. Kaya kung inaamin mo may kahinaan ka, hindi ka perfecto, nagkakamali ka, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Amen? Pero ang tingin mo sa sarili mo, perfect ka. Ang tingin mo sa sarili mo, matuwid ka, hindi ka nagkakamali. Sorry, hindi ikaw ang hinahanap ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, yung taong marunong umamin, hindi ako mabubuhay, Lord, pag wala ka. Naintindihan natin yan ang hinahanap ng Diyos. Sabi sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Paano niya pinatunayan? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Huwag mo itong kakalimutan. Kasi kahit matagal ng Kristiyano, pag dumadaan sa pagsubok, pag dumadaan sa mga bagay na nararanasan natin, nakakalimutan natin, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pinigay ko si Jesus, kaisa-isang anak ko. Bakit? Para patunayan ko sa iyo, mahal kita. Yung anak ko, kaya kong isakripisyo para sa iyo. Dahil lagi mong inuulit, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kaya kailangan natin si Kristo. Kaya nga sabi ko, manatili ka sa relihiyon mo. Si Jesus ang kailangan mo. Inaalok ng Diyos, relasyon, hindi po relihiyon. Naintindihan natin? Bakit relasyon? Kasi si Jesus ang namatay sa cross para sa atin. Amen? Hindi natin kaya iligtas sarili natin. Lagi kong inuulit dyan. Sino dito? Yung ang sinabi mo magda-diet ka, hindi ka na magra-rice tuwing gabi. Nagawa ba natin? Ako ilang beses ko na sinabi dyan eh. Hindi na magkasya yung mga damit. Dati large lang ako, ngayon XL na ako. Kasi sabi ko, hindi na ako magra-rice. Kagabi lang yun. Pero mamaya din na nawa. Diba? Yung nga sinasabi natin mga bagay na gusto natin gawin sa sarili natin, hindi natin kayang gawin, diba? Hindi talaga kaya ng tao. Dahil pag kaya mo baguhin ang sarili mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Pag ang mundo kayang gawin ng lahat, diba? Minsan may makikita tayo. Bakit? Okay? Thank you, Lord. Kasi pag kaya natin, hindi natin nahanapin ng Diyos. Ito yung realidad, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, kailangan natin ng Diyos. Hindi perfect lahat ng taong kasama mo. Hindi perfect ang pamilya mo. Hindi perfect ang magulang mo. Hindi perfect ang mundo. Bakit ginawa ng Diyos na hindi perfecto ang kinatagayuan nating mundo? Para hanapin ng tao ang Diyos. Dahil pag perfect, hindi mo hahanapin ng Diyos. Bakit maraming tao? Nasa kanila lahat ng bagay. Meron bago ko dito, meron ko na nag-invite. Hindi ako mention na name, naka-live pa tayo. Meron lang po ako dito, may nag-invite sa akin, yung worker ng Cavite. Hindi ko naman mention na name yung lang. Pinakain ko doon sa labas, birthday ko, noong 24, hanggang ngayon may birthday pa rin po ako. Walang katapos ang birthday. So pinakain po ako sa labas, para lang sabihin. Kasi meron daw po silang sinira ng Bed of Promises na video. Nasa abroad po siya. Okay, dalaga po. Hindi ko mention po ang pangalan. Pero nasa siya? Nasa stage of depression. Pero mayaman sa ibang bansa. Tumutulong. Dalaga. Doon natin makikita, pero nasa stage of depression. Bakit? Kahit, sabi ng Bible, ano mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong mundo, mapapahamak ang niyang kaluluwa. Kapatid, kahit yakapin ka ng mundo, pag wala ang Diyos, kulang ka. Bakit tatlo ka? Body, soul, and spirit. Ang tao kasi nakapokus lang sa katawan. Pag ang katawan, pinulpil mo yan lahat. Spa, lahat ng maganda, hindi masama yan. Don't get me wrong. Yan, enjoy mo, sabi ni Lord, ingatan. Pero kung iniingatan mo yan, kaluluwa, anong nakapokus sa kaluluwa? Magmahal, mamasyal, gumala, hindi masama yan. Bala ka namin pumuntang Boracay, di ba ma'am?
nag-birthday ako, sa Boracay kami nag-birthday last year. Hallelujah. 1 year na ngayon. So, hindi po yan masama, pero huwag mong kalimutan yung pangatlo. Ang tao nakapokus sa katawan, ang tao nakapokus sa kaluluwa, nakakalimutan may espiritu siya. Kahit punuin mo itong dalawang ito, kulang ka. Pag ang espiritu mo, walang kaugnayan sa Diyos. Subukan mo. Bakit? Dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo. Alam niya ang kulang sa iyo. Alam niya magpapakontento sa iyo. Alam niya ang kakulangan mo. Lahat ng kulang ng mundo at ng tao, sa Diyos mo hanapin. Kahit wala kang lahat ng bagay, makukontento ka. Kasi sa Lord galing ang kakontento ka. Nanditihan po natin? Sabi niya, hindi mapapahamak. Ano ba ang kapahamakan pag wala ang Diyos? Ang kapahamakan, ang realidad, lahat tayo pupunta sa impyerno. Realidad yan. Pero dahil lang sa binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang huwag kang mapahama, huwag kang pumunta sa impyerno, lahat tayo. Bakit? Wala namang matuwid sa atin ha? Sabi ni Romans dito, walang matuwid, lahat nagkasala. Kahit pastor, kahit ministro, kahit basta tao nagkakasala. Kaya tayo doomed to destruction. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, sabi niya, anak, bumaba ka, iligtas mo ang tao. Ayaw ko silang mapahama. Dahil by nature, meron tayong nature. Kulang tayo. Bakit ang mundo ito, kahit anong gawin mo, i-please ng tao. Binigay mo na lahat, di ba? Kulang pa din. Binigay mo na lahat, pagdating ng dulo, ikaw pang masama. Normal po yan. Kaya kapag hindi mo kasama ang Diyos, bibigay ka. Di ba? Lahat nasa iyo na, lahat na ginawa mo. Maski ang taong tinulungan mo, bigay mo na lahat, mahalin mo na ng todo. In the end, ikaw pa rin ang masasaktan. Nature niya ang tao eh. Kaya nga sabi ng Diyos, kailangan mo ako. Naiintindihan po natin? Amen. Kaya wag kang magtatry sa buhay mong mabuhay nang wala ang Diyos. Wow. Kami sabi ko sa aming mag-asawa, mamamatay kami pag nawala kami sa Diyos. Dahil ang Diyos ang buhay natin eh. Iiwan mo naman lahat dito, taas ang kamay dito na hindi mamamatay. Iiwan namin sa inyo lahat ng bagay. Itong church sa inyo na. Wala. Lahat tayo mamamatay. Meron nga mayaman na namatay. Itong mayaman na ito, sabi niya, gusto ko pag namatay ako, yung kabaong ko, bukas ang dalawang gilid. Sabi, bakit? Gusto ko nakalabas yung kamay ko, kaya yung kabaong niya kakaiba. Nakalabas yung dalawang kamay niya habang pinaparada siya. Sabi niya, bakit? Sabi itong Kristiyano na ito namatay. Sabi niya, para ipakita ko sa mundo, pag namatay ka, wala kang madadala. Ano lang madadala mo? Yung ginawa mo para sa Diyos. Yung time na binigay mo kay Lord, madadala mo yan. Amen? Bakit kami nagpapakahirap dito? Bakit kami nagpapakahirap maglingkod sa Diyos? May trabaho naman ako, public school teacher ako. Bakit ako nagpapakahirap magpastor? Andiyan naman ang asawa ko, magpastor siya. Pastor din ang asawa ko. Naglilingkod ang mga anak ko. Pwede naman hindi na ako magpastora. Pero bakit? Mamamatay ako. Ang buhay ko ang Diyos. Amen? Dahil bakit nilikha ka ng Diyos? May purpose siya. Anong purpose hanapin mo? Hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay sa mundo ito pagkatapos mamatay. Bata, palalakihin, mag-aaral, mag-aasawa, magpapayaman, tatanda, magkakarayungan, matitigok, tapos. Hindi yun ang plano ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos, may dahilan siya kung bakit kanya nilikha. Kasi kung wala siyang dahilan, nasa sinapupunan ka pa lang, dapat nawala ka na. Hindi alam ng tao yan. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Siya ang may dahilan. Bakit kanya nilikha? Hanapin mo yun. Naintindihan natin. Hanapin mo yun. Kasi haharap ka sa Diyos sa isang araw. Kahit anong iwas mo sa Diyos sa lupa, haharap ka sa Kanya. Bakit? Ibabalik mo yung buhay na hiniram mo. Maraming tao nagpatotoo na uulitin ko. Si Sarah Geronimo. Diba kalala si Sarah Geronimo? Diba nakatira sa rilis ng tren? Naglalakad papunta sa eskwela. Wala kahit ano. Sumali sa kantahan sa TV. Nanalo. Ngayon nagko-concert siya sa Amerika. Ano sabi niya? Nasa akin na lahat ng bagay. Sikat. Maraming sasakyan. Maraming pera. On and off sa Amerika. Pero umiyak siyang bigla. I feel empty. Kala niya, mula sa rilis hanggang sa condominium, magbabago ang buhay niya. Yung puso niya hindi nagbago. I feel empty. Hindi mahalaga kung nasan ka. Ang mahalaga, yung Diyos na lumikha sa iyo kasama mo. Naintindihan, kasi siya ang nagpapakontento sa tao.
Naintindihan natin? Amen. Kaya sino pa? Boy Rihino, dami nagpapatotoo. Boy Rihino, nagpatotoo siya, sikat sa Amerika. Kala niya hindi na mauubos ang pera niya. Kala niya hindi na siya lalakos. Hanggang dumating, nagkasakit siya, naubos ang pera niya kapagpapagamot. At yung huli, hindi na niya kaya magpagamot. Si Willie Revilla may nagpagamot sa kanya. At sabi niya na ano pala, lahat pala ng bagay sa isang iglap pwedeng mawala. Pero nakakilala siya sa Panginoon. At siya ngayon ay wala na. Yun ang gusto ko ipakita sa iyo. Lahat ng bagay sa mundo ito sa isang iglap pwedeng mawala. Pero pag ang Diyos ang kasama mo, mawala ka ng lahat. May Diyos na magpapatatag sa iyo. Yung katatagan natin sa Diyos kali. Amen? Amen. Okay, so tuloy po natin. Kaya sabi po, uli po, ako malapit. Thank you, matapos si Pastora. Upang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, ito mahalaga. Lagi natin memorize yung 16. Hindi nyo ba alam mahalaga yung 17? Ano? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Hindi upang patulan at maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi ang mabuting balita, ipangangaral ang mabuting balita. Para sabihin, pinadala ko ang aking anak na si Jesus, hindi para hatulan ka, hindi para parusahan ka, kundi iligtas ka sa kasalanan at kamatayan. Amen? Hindi tayo hahatulan ng Diyos. Hindi siya napunta rito para i-condemn ka, itatapon ka ng tao, i-reject ka ng tao, ang Diyos tatanggapin ka, dalawang kamay, dalawang paa. Amen. Ang gusto lang ng Panginoon, sabi na, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tingnan niyo po, bakit po marami inaabot ang bed of promises. Bakit maraming taong kinakatagpo? Kasi yun ang gusto ng Diyos, abutin ng tao. Kaya lang kung walang magsasalita, kung walang gagamitin, paano malalaman ng tao na mahal sila ng Diyos, na may pag-asa, na ang mundong ito pabulok ng pabulok, na sa Diyos may solusyon lahat ng bagay. Ang Diyos nagpapagaling, pero gusto ng Diyos manindigan ka, na ang Diyos na pinananampalatayan mo ay buhay. Pag nanampalataya ka, sabi ni Lord, kasing liit lang ng butil ng mustasa ang pananampalataya mo, masasabi mo sa bundok, lumipat ka at susunod siya sa iyo. Bakit? Kasi naghahanap ang Diyos ng mananampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi ang tao naghahanap ng ebidensya. Ang tao naghahanap. Pero sabi ni Jesus, diba, sa mga disipulo, Panginoon, nanampalataya kami sa iyo. Ano sabi ng Diyos sa kanila? Ni Jesus sa kanila, nanampalataya kayo dahil nakita niyo ako. Pero higit na mapalad ang umaaten o umaten ngayong gabi, ngayong hapon. Lahat na nandito, mas mapalad tayo. Bakit? Hindi natin nakita si Jesus, pero nananampalataya tayong nandito ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, yan po ang mabuting balita na gusto yung pangaral ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Huwag kang marami na tao, sabi nila, gusto na pumunta sa langit. Sabi ko, kailangan sa lupa, sanay ka na sa presence ni Lord. Kasi sa pagdating mo sa langit, presence ni Lord eh. Tsaka na ako magsisimba, pag medyo may edad na ako, pag matanda na ako. Pero kung gusto pumunta sa langit, dapat sa lupa pala sanay ka na sa presence ni Lord. Kasi pagpunta mo sa langit, presence ni Lord ang makakasama mo doon. Yung kung si Jen, ikantahan eh, mga parang balik nagsasayawan eh. Tapos mamaya mag-iiyakan, nagpapalakpakan, ganyan yung sinabi ko nung pinili-imbita ng kaibigan ko. Jen, dali ka ating ganun ba? Sabi mo nga, kaya kayo mga baling. O yung baling, nandito lang naman. Di ba? Yung pala, nalaman ko sa langit pala, wala nang pangangaral. Kasi yung salita nandun na, si Jesus na magsasalita doon. Ano magpapatuloy sa langit? Pagpupuri! 24 hours, walang pahinga. Bakit? Karapat dapat purihin ang Diyos na nakaupo sa trono. Hindi na natin lahat ng bagay na nasa atin galing sa Diyos. Ano hindi galing sa Diyos? Tanungin kita. Nagtrabaho ko, nagpakahirap ako, hindi ako nagtrabaho, hindi ako yayaman, hindi ako nagkakaroon ng pera, hindi ako nagkakaroon ng sasakyan, hindi ako nagkakaroon ng maraming bahay. Sige nga, sabihin natin. Tanungin kita, kung may hininga ka ba, makakapagtrabaho ka? Hindi. O yung hininga mo kanino galing? Kay Lord. O kaya ang lahat ng bagay galing kay Lord. Kasi yung hininga mo galing kay Lord, kaya ka makakapagtrabaho dahil may hininga ka. Yung hininga mo galing kay Lord, balik ulit kay Lord. Pag binawi ni Lord ang hininga mo, bukas, titigil ang trabaho mo.
Sabi ko, kung huwag naman bawiin ng buhay ko ang hininga ko ngayon, bukas, wala ng pastora si GM, si Pastor Jack na lang. Si Pastor Jack wala ng asawa, mag-aasawa ka ulit, Tart. Tinanong ko siya, mag-aasawa ka ba ulit, Tart? Sabi niya, hindi. Ay talaga, ipalilibing muna kita. Bago ako mag-aasawa pa din. Ipalilibing lang daw muna ako. O diba? Titigil, wala akong papasok na public school teacher doon. Wala akong magandang nanay si Jacqueline tsaka si Jake. Amen po. O diba? Wala na kayong kaibigan na maingay. Wala na pastorang madaldal. Wala na pastorang mag-preach galit. O diba? Diba? Ibig sabihin ng logic. Pag binyaman nila maninin ako, titigil lahat ng bagay. So kung titigil ang lahat ng bagay, lahat ng bagay sa mundo ito, hindi magiging dahilan bakit mawalan ako ng panahon sa Diyos. Dahil siya ang dahilan bakit ako humihinga. Kung may hininga ako, siya ang dahilan bakit ko na-enjoy ang asawa at mga anak ko. Siya ang dahilan bakit na-enjoy ko kayo. Kaya sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya dapat sa Diyos may panahon ka. Dahil lahat ng bagay iiwan mo, titigil ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Sagot naman kayo. Amen. O, sige. O, ready na ba kayo? Aawit ulit tayo kay Lord. Nabitin ako sa praise ng music kanina kasi takbo ko ng takbo eh. Okay, so sa mahapong ito, bilang pagpapasalamat sa 10th year anniversary natin, marami pang anniversary yan. Amen? Diyan lang kayo, dito kami. Wala kami dito kung wala kayo. Kailangan namin kayo. Kung paano kailangan nyo kami. Amen? Amen. Hindi naman tayo kukundem nilo. Nagkukulang, totoo yun. Nagkakamali, totoo yun. Nagkakasala, totoo yun. Pero tayo lang, bangon lang. Hindi masama yung bumagsak. Ang masama, hindi ka na bumangon pagkabagsak mo. Amen. Hindi masama magkamali. Ang masama, nagkamali ka, wala ka natutunan. Naintindihan natin? Hindi yan masama kasi habang nasa mundo ka, mararanasan mo yan. Pero ang maganda, nagpapatuloy. Di ba? Ano mas maganda? Ang hakbang ko, unti-unti, pero at least, umuusad o titigil. Kahit pausad, magpatuloy ka, makakarating ka sa hangganan. Kesa tumigil ka. Naintindihan natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, banda, alis na tayo kayo. Sige po, awitan natin si Lord ha, bilang pagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat ipangangaral ang salita ng Diyos sa sanlibutan. So, God, mahal tayo ng Diyos, ano man ang mangyari, mula sa araw na ito, ipangako natin sa Panginoon, ang Diyos ay magiging bahagi ng buhay natin. Hindi ba, hallelujah? Bless ang si Giga Mother Earth, ang daming sasakyan sa harapan. Hallelujah, oo. Pumunta sila doon. Kaya tinatawag yun, nandun yung mga banda sa loob lang. Pakitawag yung banda. Tayo nakawit sa Panginoon, ready na ba kayo purihin ng Diyos? Touch the heart of God, ha? At sa gabi ito, sa hapon ito, pasasalamatan natin ang Panginoon. Lagi natin lagay sa puso natin, mahal tayo ng Diyos kahit anong mangyari. Hindi siya napunta rito para i-condemn ka. Hindi siya napunta rito para ikaw ay amin sa pagkakamay at pagkakasal. Napunta siya dito para iligtas tayo. Kasi gusto niya, pag time na kinuha niya tayo, pupunta tayo sa kalangitan. Amen? Amen. Kung nasaan yung banda, natulog na? Tayo na lang? Kasi kami na nakakanta. Sige. Okay, tayo na dito tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Tagalog gusto ko, ate ko rin. Basta na lang. Awit tayo kay Lord, touch the heart of God. Namnamin mo yung mensahe ng awitin. Na parang sa Diyos. Sabi ng Diyos, 2, 3 pagkatipon sa kanyang pangalan, narito siya sa amin. Nandito siya sa puso natin. At sa oras ito, bilang pagpapasalamat natin sa Panginoon, awitan natin ang Diyos. Kung hindi mo alam yung awitin, just open your mouth and thanks the Lord for everything na meron ka. Thank you, Jesus. Bakit nga ba pinupuri kita?
Salamat sa lakas, sa lahat ng bagay.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for every day. Thank you, Jesus. Organ na lang ang tumutugtog. Niyayakap ka ng Diyos. Niyayakap ka ng Diyos. Niyayakap ka ng Diyos. Niyayakap ka ng Diyos. Kung hindi mo na kaya, niyayakap ka ng Diyos. Lord, may limitasyon kami, Lord. Kailangan ka namin, Lord. Makikita ng tao na kakiti kami, pero alam mo ang puso namin, Lord. Lord, kailangan ka namin, Lord. Hindi namin kaya, Lord, kung wala Kalingangin mo kami, Lord. Hindi namin kaya. Lord, may hangganan ng tao, Lord. May hangganan kami, Lord. Hindi mo yung patuloy. Niyayakap ka ng Diyos. Sige, enjoy mo yung presence ni Lord. Buhay ang Diyos. Kung buhay ang Diyos, nararanasan ng Diyos. Sa hapong ito, na mararanasan mo ang yakap ng Diyos. Kung mahina ka, palalakasin ka. Kung may sakit ka, pagkagalingin ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, receive! Receive! Receive the touch of God. In Jesus' name, receive! Receive the healing, the miracle in Jesus' name. Receive! Receive in Jesus' name. Thank you, Jesus. Receive. Tanggapin mo ang kalakasan na galing sa Diyos. Ang katatagan, ang kagalingan. Lord, ang comfort ng Diyos. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige, enjoy the presence of God. Huwag kang titigil. Hanggang hindi mo nararanasan ng Diyos. Taas mo ang kamay. Huwag kang titigil. Yayakapin ka ng Diyos. Yes, Lord. Di ka nagbabago. Ngayon, kailan pa man. Maraming salamat, Panginoon. Lagi namin uulitin. Malusog na pangangatawan, mahabang buhay. Tunay na kayamanan